Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Brother Israel Dumupoy mula sa Summerfield. Ngayong umaga, samahan po ninyo kami sa aming programang Tinapay Mula sa Langit. Ang pang-araw-araw nating devotion sa umagang ito at sa salita ng Diyos. Ngayong umaga, mapapakinggan natin ang isang verse mula sa Judge 19:2 hanggang 4. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin ng sabay-sabay. Panginoon, lumalapit po kami sa oras na ito upang hingin ang iyong gabay. Bigyan po kami ng malinaw na pag-iisip at pusong bukas para sa iyong mga aral. Tulungan mo po kami na maunawaan at maisabuhay ang iyong mga aral upang maging kalugod-lugod kami sa iyong harapan. Gawin mo pong matabang lupa ang aming puso upang ang mga salita at aral mo ay lumago dito at maibahagi po namin sa iba. Nawa ang iyong ilaw ay maging kaliwanagan sa mga aral na aming pag-aaralan sa oras na ito. Ilayo mo po kami sa mga kaaway upang wala kahit na anong bagay ang maging hadlang sa pakikinig namin sa iyong salita. Maraming salamat po. Ang lahat po ng ito ay inilalapit namin sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Samahan po ninyo akong basahin ang nilalaman ng konteksto para sa Judge 19:2 hanggang 4. Subalit nagalit sa kanya ang babae at umuwi sa mga magulang nito sa Bethlehem. Nanatili ito roon ng 4 na buwan. Naisipan naman ng Levita na puntahan ang asawa at himuking makisamang muli sa kanya. Nagpagayak siya ng 2 asno at tumakad kasama ang isang katulong. Pagdating doon, pinatuloy siya ng babae at malugod siya na tinanggap ng biyanang lalaki. Pinilit pa siyang tumigil doon, kaya nanatili siya doon ng 3 araw. Sa ating binasang talata, nagalit sa kanya ang babae at umuwi sa bahay ng kanyang ama sa Bethlehem. After niyang magstay ng 4 na buwan doon, sa gitna ng nangyari at sa kasalang nagawa ng babae, naisipan ng Levita na puntahan ang kanyang asawa upang kausapin ito ng may kabaitan at hilingin makisamang muli at makipagay sa kanya. Nagpagayak siya ng 2 asno at umalis kasama ang katulong. Pagdating doon, malugod siyang tinanggap ng ama ng babae at pinatuloy siya sa kanilang tahanan ng 3 araw. Mga kapatid, makikita natin sa verse na ito na ang kagandahang loob ng ama sa babae sa pagtanggap sa Levita. Ang aral na makikita natin ay may mabubuting loob pa rin na maaaring gamitin ang Panginoon as instrument upang tumulong sa panahon ng ating pangangailangan. Ngunit higit pa dito, makikita rin natin ang puso ng Levita. Sa halip na manaig ang galit at sama ng loob, pinilit niyang puntahan ang kanyang asawa at kausapin ito ng may kabaitan upang maibalik at maisaayos ang kanilang relasyon. It shows na mahalaga sa Diyos ang pagkakasundo at pagbibigay ng pagkakataon para sa pagpapanumbalik o pangalawang pagkakataon para sa mga relasyong nasira. In our lives, maybe may mga pagkakataon tayo na nasasaktan ng mga taong mahal natin. Madalas, mas madaming nagkikimkim ng sama ng loob kaysa gumawa ng paraan or maglakas ng loob para gumawa ng first move para sa pagkakasundo. Ngunit bilang mga anak ng Diyos at tagasunod niya, tinawag tayong maging mapagkumbaba or to act with humility na handang magpatawad kung ito ay naayon sa kanyang kalooban. Ang pagpapatawad ay hindi pagwawalang bahala sa kasalanan, ngunit kung pagtitiwala na ang Diyos ang siyang kikilos sa bawat puso at siya ang magdadala sa tunay na pagpapanumbalik or connection sa mga relationships. Sa panahon natin ngayon, marami ang tumatalikod sa pagsamba kay Jehovah at marami ang gumagawa o pinipili ang gumawa ng masama. Ngunit sa gitna ng mundong puno ng kasalanan, our Lord remains faithful at patuloy niya tayong inaanyayahang mamuhay ayon sa kanyang kalooban or magkaroon ng Christ-like na buhay. Nais niyang makita sa atin ang pusong marunong magpatawad, magmahal at maging daan ng pagkakasundo among His children. Pinapakita rin ng verse na kahit saan tayo magtungo at anuman ang ating pagdaanan, hindi tayo iiwan ng Panginoon. He will never leave us alone to face our trials or problems in life, but He will forever with us. Kaya let's all try na manatiling nagtitiwala at tapat sa Kanya dahil alam nating hindi niya tayo pababayaan. Tulad sa talata na ating nabasa, may mga taong handang tumulong sa atin sa oras na wala tayong mapuntahan. May mga taong nandyan lang palagi na handa tayong damayan sa panahon ng napakaramdam natin malayo ang lahat sa atin. Salamat po Panginoon sa iyong mga aral na tulungan mo po
po kami nito na buksan ang aming puso at isipan na sa kabila ng aming mga pagkakasala at pagkukulang, nananatili ka pong tapat. Hindi mo po kami pinabayaan. Nawa po ang iyong mga salita ay maging liwanag sa aming madilim na daanan. Ikaw ang aming maging kalakasan sa aming kahinaan. Ikaw po ang aming maging kasiyahan sa aming kalungkutan. At ikaw po ang maging kasagutan sa aming mga katanungan. Maraming salamat po sa pag-ibig na nagkaroon kami ng kalayaan. Maraming salamat po. Ang lahat pong ito ay nilalapit sa mataas na pangalan mo, aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Palagi po natin pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos po ang kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay sa kanyang mga salita. Ganito din pong oras sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malayo niyo pong ibahagi ang video na ito upang maging pagpapala po tayo sa iba. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa lahat ng oras, panahon at pagkakataon. Maraming salamat po.